Noong 2025, si Presidente Marcos, meron siyang 4.3 billion na confidential funds. Si Sara Duterte, ang hinahabol nila 125. At 4.3 billion, you have to spend 11.78 million a day para maubos mo yung 4.3 billion na yan. Sa lahat ng pondo ng Presidente ng 2025, nasimut niya yung kanyang confidential funds. Zero, walang natira. Pero pagdating doon sa ibang aspeto ng kanyang pondo for the Office of the President, 70% lang ang utilization rate niya. So bakit na yung confidential funds naubos mo pero yung all the rest ay hindi mo na naubos, 70% lang ang nagastos mo? Why is there no investigation on this? Bakit walang nagtatanong? Tatawa ako sa mga question na yan, lalo na kung manggagaling yan sa House panel, ano? Because yung confidential fund ni VP Sara in 2023 ay nagkaroon siya niyan because it was included in the GAA. Ano, na sila yung nag-approve niyan, nasa budget yan. Later on, nung inaaway na nila si VP Sara, doon lang nila pinagtatanggal yung mga allocation na yan, ano, for confidential fund. Hindi lang sa yung binawasan pati nila, pati yung iba pang mga items ng pondo ng Office of the Vice President. So, for you to question bakit merong confidential fund ang OVP, di tanungin niyo yung mga sarili niyo pa, yung nag-approve niyan ng budget eh. Sino ba nag-submit ng budget to the Congress for approval? It is the President. So, yung dalawang nagtatanong bakit may pondo ang OVP ng confidential fund, ay sila rin yung may gawa ng confidential fund. So, why are you asking questions na kayo yung nag-create? Di ba? So, that is hypocrisy. Yan ay isang malaking kalokohan. Parang meron kahit wala. Ang ginagawa nila is a trial para sa publiko, hindi para sa Senado. Ito ay para kumbinsihin tayong lahat base sa kanilang mga representasyon na may pananagutan ang Vice Presidente. But I think they have failed, the prosecution has failed in both courts. Ano? Yung dalawang korte sinasabi ko noon, the impeachment court itself sa Senado and the bar of public opinion. Tayo yun. In both courts, I think the prosecution is losing their cases. Opo, para lang sa kaalaman ng publiko din. So maaari ding magamit ito ng depensa na kung saan mismong circular na mismo ang nagsasabi na hindi ipinagbabawal ang paggamit ng Mary Grace Piatos o kung anumang mga code names, attorney. Yes, yan ang pinupunto ng depensa sa kanilang cross-examination, yan ang lumabas sa mga pagtatanong ng mga senador, and I think this is part of the legal defense ng kampo ni VP Sara Duterte. So, mapapansin ninyo, that's why pati sa list of witnesses, maraming mga witnesses ang depensa na kinuha din from the prosecution na inadapt nila as their own witnesses. Kaya ako tingin ko yung prosecution ito will even lessen yung kanilang mga witnesses. Pinag-uusapan na nga dyan kung iuupo pa nila si Madriaga o hindi. I hope they do. Kasi kinuha rin siya ng depensa as their own witness. Nilista nila si Madriaga as their defense witness. O nga. Just in case hindi siya presenta. Opo. Kung malinaw naman na walang nilabag ang Vice Presidente pagdating po dito sa paggamit ng mga code names at yung pondo naman ay hindi pa pinalpala yung kanilang desisyon. Although may hinihingi pa silang mga dagdag na mga dokumento, ay hindi ibig sabihin, attorney, na impeachable offense o talagang hindi mapagkakatiwalaan ang Vice Presidente dahil sa mga ganitong mga senaryo po sa kanyang opisina. Hindi po ganun dapat ang magiging issue, attorney. Tama po. Because ang linaw-linaw na pinag-usapan dyan sa Senado, kung walang batas na nilabag, wala kang pananagutan. Kung walang provision ng batas, wala kang criminal liability. So, sa pagtatanong at pagsagot ni Attorney Wamil, I think iyon ang mas na-highlight dito, na wala naman pala talagang nilabag na batas as of the moment. So why are we in the Senate trying this as an impeachable offense? It's because it's a political process. Ang lahat
na sinasabi natin noon na itong impeachment proceedings na ito ay pamumulitika lang at hindi ito tungkol sa accountability, hindi ito tungkol sa sinasabi nilang liability. I mean, for example, I'll give you a concrete example. Tignan na, huwag na natin muna puntahan yung flood control. Ito na lang confidential fund. Noong 2025, si Presidente Marcos, meron siyang 4.3 billion na confidential funds. Si Sara Duterte, ang hinahabol nila 125. At 4.3 billion, you have to spend 11.78 million a day para maubos mo yung 4.3 billion na yan. Sa lahat ng pondo ng Presidente ng 2025, nasimut niya yung kanyang confidential funds. Zero, walang natira. Pero pagdating doon sa ibang aspeto ng kanyang pondo for the Office of the President, 70% lang ang utilization rate niya. So bakit na yung confidential funds naubos mo pero yung all the rest ay hindi mo na naubos, 70% lang ang nagastos mo? Why is there no investigation on this? Bakit walang nagtatanong tungkol dito? Halos pareho yan. Sa opisina ni VP Sara, it will kung 125, that's about 11 million pesos per day. Pareho sila ng, kaya lang for 11 days lang. Eh, dito kay Presidente Marcos is 11.78 million for 365 days. So why is no one asking any question? So kung ito ay tungkol pala sa paghahanap natin sa katotohanan. So yan pa lang, isang item pa lang yan ang pinag-uusapan natin. Hindi pa natin pinag-uusapan yung accountability sa flood control. So in that single item pa lang makikita mo that this is not about prosecution. This is about persecution. This is not about legality. This is about politics. Yan ang larawan na malinaw sa mga taong bayan sa kasalukuyan. Oo, kasi kung maalala mo talaga, na last quarter, mula sa opisina ng Presidente, yung pondo nilipat lamang sa Vice Presidente na opisina. Kaya ganun po yung paggastos, mabilis yung paggastos doon. Dahil huban yung maipaliwanag yun, attorney, na maintindihan po ng publiko, na mula sa opisina ng Presidente, nilipat sa opisina ng Vice Presidente, pero bakit pwede pala yun sa batas na ganun kabilis ang paggastos? Opo, sa batas kasi kapag ni-release ang mga kagaya ng confidential fund, quarterly ang disbursement niyan. Kailangan within 90 days maubos mo yan. Ito nga papasok yung term na unusual. Ano lagi kasing tinatanong, yung bang pag-ubos ng pera ng within 11 days, is that usual? Yung bang 111 transactions in one day, is that unusual? Susuportahan naman ito ni Wamil. I think sa Kiko Pangilinan nagtanong nun, susuportahan nga ni Wamil na ito ay unusual. Pero hindi tinatanong kung usual din ba na yung confidential fund for a particular quarter ay i-release mo na lamang sa last portion, last 15 days of the year, ano, yung patapos na yung Disyembre, nung dumating yung pera sa Office of the Vice President. So, it is unusual kung iyan ay ibinigay mo ng halimbawa ay September pa pero ginastos mo ng December. Ay eto, binigay mo na lang doon sa Office ng Vice Presidente noong Disyembre at siyempre uubusin mo siya, ma-utilize mo siya. Disyembre lang kasi hindi mo pwedeng gastusin yung pera na hindi mo pa hawak at that time. So, although it is unusual, pag kinuha mo siya in the context of the how the money was released, when it was released, makikita mo na hindi naman pala siya unusual, that it is actually normal lang because of the time frame within which the money was released to the Office of the Vice President. Pero pilit na kinakalimutan yung ibang aspeto ng kwento para nga mabigyan ng anggulo. Ako nga, inaangguluhan yung mga tanong. No? Pwede mo namang alam mo parang merong isang babae, sexy. Pero pag humarap, pangit yung muka. So sasabihin mo, sige, kunan natin ang picture, medyo patagilid na lang. Ayan. Para magmukhang sexy pa rin na maganda. And this is exactly what is happening dito sa impeachment. Ano? Dahil kung harapan, tagilid, pangit yung itsura. So magtatanong ka or maglalatag ka ng ebidensya ng medyo patagilid para hindi masyadong halata. Parang meron kahit wala. Sa kabuuan po na testimonya ni Roderick Wamil, attorney,
Sa tingin mo, mas nakinabang ho ba yung depensa dito o yung prosekusyon? I think nakinabang dito yung depensa because yung storya ng prosecution na mayroong pananagutan si VP Sara dito sa nangyari sa confidential funds, I think naging mas malinaw sa taong bayan na wala naman pala tayong pinag-uusapan, ano, na hindi pa pinal yung sinasabing findings ng COA, na may mali dito sa proseso ng pag-audit ng COA. Wala naman palang batas na nagsasabing na bawal yung ginawa nila VP Sara Duterte, na kung may pagkukulang man, ay ito ay mga submission lamang ng mga dokumento na pwede pa pala nila na kumpletuhin at hindi pa. A report lamang yung pinaghahanap dito ng mga accomplishment. So, those are administrative matters and doesn't necessarily mean na ito ay mayroong kriminal na pananagutan o may liability. Na ito ay nag-translate automatically into Graft and Corrupt Practices Act. So I think dito sa punto na ito, dahil nga sabi ko nga sa inyo, hindi na Senado ang kinukumbinsi dito Tayo na taong bayan na lang ang kinukumbinsi dito. Because sa Senado, bago nag-umpisa itong Senate na to, impeachment na to, may boto na sila They know exactly the number. But the people, dito sila naglalatag ng ebidensya para sa atin. And I don't think itong klase ng ebidensya na to will be sufficient to convince the people na tama ang istorya ng prosecution at may pananagutan nga si VP Sara Duterte. Opo. Bago ko ipasa kay partner, ano naman po yung inaasahan ninyong magiging papel nitong susunod na testigong haharap na si COA State Auditor Sailin Del Ocampo sa pagpapatibay nga doon sa o pagpapahina ba ng kaso ng prosecution? Pero kung babasihan niyo to kung how the testimony of Del Ocampo started, I think this is how it will end. Ano? Kita nyo, natigil agad kasi all she's gonna do is to be identifying more of these documents. Pero mo yung ang bilang nila ay mahigit 8,000 mga pahina ng mga papeles ang i-identify dito. Ano, kung this will be one of the most boring testimonies ever. Ano, kung identify mo lahat yung pahina. And to be truthful about it, you don't expect the senators eventually to go over yung 8,000 piraso. Actually, 10,000 pieces of documents nga daw yan na re-reviewin. Ano? Inaasahan nyo ba yung mga senador, iisa-isahin pa yan, na buklatin yung mga dokumento. And now, do you expect the public na magtiyaga, na manood, panuorin yung witness nila to go over the documents one by one? Kasi kung ang pinag-uusapan dito, again, are the acknowledgement receipts. Tinestifyan na ni Wamil na hindi naman pala bawal yung sasumite ng mga acknowledgement receipts. Then what are we talking about? Anong punto nito na pag-uusapan niyo pa yung mga acknowledgement receipts na yan? Hindi naman pala bawal na gamitin yung mga acknowledgement receipts. Again, the purpose of the prosecution here is just to demonstrate and makita mo kung paano hina-highlight ni Attorney Kapunan yung mga pangalan na Patty Ting, Andy Lim, Piatos. They're trying to, again, inaanguluhan yung mga tanong. This is mudslinging in public using the impeachment trial to create a story but there is none. So, at yun pa rin ang paulit-ulit nilang gagawin. And I think magsasawa yung taong bayan sa ganyang klase ng presentasyon at wala rin silang makukuha that will be useful for the prosecution at this time.